Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nasaktan si Masa dahil sa pagbabago ni Rihanna sa kanya. Samantala, nagulat si Rihanna noong mapagtanto na hindi maganda ang pakikipag-usap niya kay Masa. Wala kasing itong alam sa unti-unting pagbabago ng kanyang pagkatao. Sa pag-uusap ni Artemio at Marlon, maraming sinabi ni Artemis sa kanya. Marami pa din hindi alam ni Marlon tungkol kay Artemis o Artemio dahil ginawa itong parang robot. Sa kabilang dako, nagkaroon ng interes si Gadon na makilalang mabuti si Artemio at naghinala ito na isang big shot na negosyante. Si Rihanna ang naisip ni Gadon na kausapin. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Ay, sabi ko na nga ba, nandito ka sa gilid ng ilaw. Parang busog na busog ka, buhaya ko man daw. Kaya palang sarap-sarap ng tulog mo. Ano bang kinain mo, ha? Anong ikinabubusog mo, ha? Buhaya ko man daw. Maswerte ka kung nakakita ka ng kinain mo.
Ganyan ang nilikha. Alam niyang mabuhay. Ha? Anong sabi mo? Sandali lang. May dahilan yata kaya hindi ka umalis dito, buhaya komanda. Oh. Ay, bakit ka lumusong dyan? Ha? Saan ka pupunta, buhaya komando? Pumunta sa bandang yaon, kung saan bumabagsak ang tubig mula sa itaas ng talon. Parang walang anuman sa kanya ang malakas na pagbagsak ng tubig mula sa taas. Kung ganaon, may yungib dyan. Ang mabuti pa, sundan ko si buhaya komandaw. May nagtatago ditong kagaya nating estranghero sa mundo ng tao. Sasakyang pangkalawakan yan. Sasakyan ng mga estranghero dito sa mundo ng tao. Halika. Lapitan natin at sisirain natin ang sasakyan ng himpapawid na yan. Nasisigurado ka, sasakyan ng kalaban natin ang nakatadhanang makakalaban natin, buhaya komando. Ang nakatadhanang kaagaw natin sa teritoryo na gusto nating angkinin dito sa mundo ng tao, buhaya komando. Tama ba ang sinabi ko? Pero hindi. Hindi pwede na may mas makapangyarihan sa akin dito sa mundo ng tao. Dito sa lupa, buhaya komando. Halika. Lalapitan natin ang sasakyang pangkalawakan. Sige. Mauna ka na. Sige. Sisirain natin yan. Pero mag-ingat ka. Sige. Buhaya komando. Lapitan natin yan. Sige. Dalian natin. Sirain natin yan. Pero mag-iingat tayo. Umikislap ang sasakyan. Tabi ka! Tumabi ka, buhaya komandaw! Ay, delikado! Ay, tabi! Muntikan na tayo, komando, buhaya. May nagbabantay pala dyan. Paano na yan? Hindi natin malapitan. Pero kailangang malaman natin kung sino ang nakasakay dyan.
ko. Pero delikado tayo kung magpumilit tayong kalabanin ang nandyan. Ang mabuti pa'y lalayo muna tayo dito, Komando. Babalikan lang natin. Maghintay lang tayo ng magandang pagkakataon. Ano kayang ibig sabihin ni Sargadon sa mga tinanong niya sa akin? Hindi daw siya nagkakamali na malapit kami ni Sir Artemio. Ano ba ang pakay niya? At bakit ganon? Kahit apelyido niya. Pero, ano ba talagang apelyido ni Kuya Artemio? Hindi naniniwala si Sir na hindi ko alam. Dahil ninong daw ni Ammar. Paanong hindi ko alam? Pero, talagang hindi ko naman alam ang apelyido niya. Paano naman kasi? Hindi ko naasikaso dahil lumindol na noon. Hindi pa yata napirmahan ang certificate ng binyag ni Ammar. Kaya yon, hindi ko na nakita ang apelyido niya. Sinabi pa ni Sargadon na pinagtatakpan ko pa si Kuya Artemio. Ano ba talagang pakay niya? Bakit ganon? Parang may gusto siyang tuklasin tungkol kay Kuya Artemio. Medyo malayo na itong narating natin. Ang mabuti pa ay magpalipas muna tayo ng oras dito. Hay, busog ka ba, ha? Sige, pwede kang matulog. At ako ang babalik doon at magmamanman sa sasakyang pangkalawakang ngayon. Alam kong hindi pa natunaw ang kinain mo. Nakapwa mo na buhay na nilalang. Buhaya ka nga talaga. Ay, hindi ka basta mabubusog. Kahit ako rin, nais kong magpahinga. Ay, mahirap kung babalik ako agad doon sa Mayungib. Baka may naghihintay, nakaaway doon. Baka inaakala niyang babalik din tayo kaagad. Di niya alam. Talagang may plano pa akong babalik doon. Hindi pwedeng di ko malalaman kung sino yung estrangherong nakarating dito sa mundo ng tao at dito sa lupa. Sige na, Komando Buhaya.
Ang mabuti magpahinga muna tayo saglit. Ngayon lang ulit ako umakyat dito sa rooftop. Pero hindi ko nakita si Artemio. Wala pang kaninang umaga. Nandyan kaya? Wala akong makitang ibang tao dito. Akala ko nandito sa helipad si Artemio. Nagtataka ako sa sarili ko. Humina na ba ako bilang inyero? Parang minaliit niya ako sa mga sinabi niya kanina. Ako ang inhinyero dito. Pero lumabas akong bobo sa mga pinagsasabi niya kanina. Hindi ko makalimutan ang sinabi niya na marami pang hindi ko alam tungkol sa estruktura ng pinatayo naming bahay niya. Lalo na ang rooftop. Kung ano ang gamit niya. Na kung saan wala man lang kahit isang kwarto na nagawa dito. O kaya'y masisilungan man lamang kahit sa gilid. Yun pala, nakahanda na helipad. Landingan para sa mga sasakyang panghipawid tulad ng helicopter. Bakit may helicopter bang lalanding dito? May lalaki sa rooftop ng bahay ni Riani. Isa rin si Riani na hindi maintindihan. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Bakit kaya? Bisita kaya niya ang lalaki nasa rooftop? Ang lalaki. Kasama niya ang anak ni Riani. Si Artemio naman pala ang nakikita kong kasama ng bata. Si Amar ang kasamang nakatayo sa may napatayong hagdan. Bakit may hagdanan doon? Bakit? May aakyatin kaya? Aakyat ang anak ni Riani. Naku po! Delikado yun. Umakyat na ang anak ni Riani. Ano kaya ang ipagagawa ni Artemio sa kanya? Come on, Amar. Akyat ka hanggang sa pinakamataas. Sige. Akyat ka pa. Naku po, baka madisgrasya ang bata. Naku, talagang delikado ang iniisip ni Artemio sa bata. 1, 2, 3. Pinatalo ni Artemio ang bata. Good boy.
galing naman ng bata. Pero parang hindi bumagsak agad sa baba. Dahan-dahan na pa noong tumalon. Hindi lingid sa akin. Alam kong nakita mo kami ni Ammar, Engineer Marlon. Oo, sir. Nakita ko kayo. Ang galing naman ng anak ni Riane. Tumalon sa napakataas na agdanan. Nakakamangha. Di man lang na ano. Parang wala lang sa kanya. Habang bata pa, kailangang may turo na sa kanya mga dapat matutunan na posibleng kailangan niya sa kanyang paglaki. Lalo na kung may panganib na masasagupan niya. Ano? Pero bata pa si Ammar, sir. Ngayon ang dapat na panahon, Engineer Marlon. Ano? Mas mabuti kung bata pa siya para maagang may turo sa kanya. Kailangang may pasaisip niya lahat. Sa bagay, tama ka naman siguro. Siguro pag may asawa ka na at may anak kayo, ang swerte nila ano, kasi may papamana mo sa kanila ang lahat ng alam mo. Ang dami mong alam. Tumigil ka na. Oo nga pala. Talagang habang wala ka pang asawa, Sir Artemio. Asawa? Hindi ko alam ang sinasabi mong asawa. Wala akong alam diyan, Marlon. Ha? Si Ammar ang gusto kong pamanahan sa lahat ng meron sa akin. Lumaki na kagaya ko, Marlon. Ha? Oh, bakit ka nagtataka? Para kang namangha sa mga sinabi ko. Kailangang mapalapit ako kay Ammar. Di ba? Para ko na siyang anak dahil ninong niya ako sa binyag. Oo nga pala. Nakalimutan kong parang ama ka niya. Ano? Oo, Sir Artemio. Parang ikaw ng ama niya dahil sa mga ginagawa mo para sa kanya. At ano kaya kung... Kung ano? Pagka di mo ituloy ang sasabihin mo sana, bakit ka tumigil? Di naman siguro masama kung maging asawa mo si Riani. Ano? Di ba, Artemio? Engineer Marlon, tumigil ka na. Ayaw kong marinig ang mga sinasabi mo. Ha? Ang dami mong pwedeng sabihin sa akin kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Sorry. Pasensya na. At huwag ka sana magalit sa akin, Sir Artemio. Kasi mas maigi naman kung meron kang makakasama. Sinabi kong tumigil ka na. Walang kabuluhan ang mga pinagsasabi mo. Huwag sanang kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Dahil walang kabuluhan yan sa akin. Gaya ng sinabi ko, sorry. Payong kaibigan lang naman sa akin. At sana... Hindi ka ba nakakaintindi, Engineer Marlon? Tama na! Tumigil ka na kung ayaw mo ako maggalit sa'yo. Pwede ba? Kung alam tungkol doon, anong masasabi ko sa kanya? Hindi naman kagaya noon na malapit na kami ni Rihanna. Bili na rin sa akin ni Sir Gadon na lagi akong pupunta doon. Nagtataka ako. Pati si Madam Shona, nagtaka na rin kung bakit biglang nagbago si Rihanna sa pakikitungo sa amin. Tapos utusan ako ni Sir na pupunta sa bahay niya. Ay, ano kaya ang gagawin ko?
Pati naman kasi pangalan na binago niya. Pinaliwanag ko kay Sir. Kahit nga apelyido ni Sir Artemio, hindi ko pa rin alam. Ay naku, anong gagawin ko ngayon? Pag hindi ako pupunta, baka magalit si Sir at palalayasin ako. Paano na lang ako? Hindi nawawaglit sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Artemio. Mga plano niya kay Amar. Pero napansin ko, parang nagalit noong sinabi kong walang masama kung mag-asawa sila ni Riani. At parang iba ang mga napapansin ko sa kanya. Hindi ba niya alam ang tungkol sa pag-aasawa? Bakit ganun ang reaksyon niya sa sinabi ko sa kanya na walang masama kung mag-asawa sila ni Riani? Noon ko lang napansin na naggalit si Artemio. Napansin ko na parang may problema ka, Masa. Ho, May nararamdaman ka ba sa katawan mo? May sakit ka? wala po. Hindi ko dapat sabihin daw kay Madam. Oh, natahimik ka, Masa. Pasensya na po. May naalala lang po kasi ako. Mga mahal mo sa buhay? Opo. Ay, yun na lang ang sasabihin ko. Masa, Naalala ko kasi sila. At saka, hindi maalis ang sama ng loob ko kay Riana. Dahil sa mga kinikinos niya sa akin. Masa, Akala ko pa naman, may karamay ako. Kasi, kami lang ang naiwan na parang magkamag-anak. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!